Habang binabasa ko ang Genesis 3, hindi ko lang nakikita sina Adan at Eva. Nakikita ko rin ang sarili ko. Madalas nating isipin na ang kwentong ito ay tungkol lang sa isang ipinagbabawal na bunga. Pero habang pinagninilayan ko ito, na-realize ko na kwento rin pala ito ng bawat taong minsang nagkamali, nasaktan, natakot at nagtago. Nagsisimula ang lahat sa isang tanong ng ahas. Talaga bang sinabi ng Diyos? At doon ko nakita ang sarili ko. Ilang beses na rin ba akong nagduda sa kabutihan ng Diyos? Lalo na kapag matagal nang walang sagot sa panalangin, kapag paulit-ulit ang problema, kapag pakiramdam ko hindi na-appreciate ang mga sakripisyo ko, o kapag nagbibigay ako ng pagmamahal pero parang hindi ko ito natatanggap pabalik. Unti-unti lumalakas ang boses ng takot, sakit at pagdududa kaysa sa boses ng Diyos. Pagkatapos magkasala ni Adan at Eva, nagtago sila at napaisip ako, hindi ba ganun din tayo minsan? Kapag nasasaktan tayo, hindi naman tayo literal na nagtatago sa likod ng puno, pero nagtatago tayo sa katahimikan, nawawalan ng gana, nawawalan ng sigla, at nawawalan ng kumpiyansa sa sarili. Minsan, hindi na natin alam ang eksaktong nararamdaman natin. Alam lang natin na may lungkot, may bigat at may pagod. Pero para sa akin, ang pinakamagandang bahagi ng Genesis 3 ay hindi ang pagkakasala ng tao. Ang pinakamagandang bahagi ay ang Diyos na naghahanap. Sa halip na talikuran sina Adan at Eva, tinawag niya sila at tinanong, "Nasaan ka?" Hindi dahil hindi niya alam kung nasaan sila. Alam niya, pero gusto niyang lumapit sila sa kanya. At pakiramdam ko, iyon din ang tanong ng Diyos sa akin ngayon. Rona, nasaan ka? At kung magiging tapat ako, sasabihin ko, Panginoon, pagod po ako, nalulungkot po ako, nasasaktan pa rin po ako. At naniniwala akong hindi natatakot ang Diyos sa mga sagot na yon. Mas gusto niya ang tapat na puso kaysa sa pagpapanggap na okay lang ang lahat. Isa pang aral na tumatak sa akin ay ito. Napakadaling manisi kapag tayo ay sugatan. Pero ang tunay na pagpapagaling ay nagsisimula kapag huminto tayo sa pagsisisihan at nagsisimulang maghilom. Hindi ko na mababago ang nakaraan. Hindi ko na maibabalik ang mga panahong nawala. Pero maaari kong piliing magsimulang muli ngayon. Dahil kahit pinalaya sina Adan at Eva sa hardin, hindi sila iniwan ng Diyos. Patuloy niya silang inalagaan. At ito ang gusto kong baunin sa Genesis 3. Maaaring may mga bagay na nawala sa buhay ko. Maaaring may mga relasyong nasira. Maaaring may mga sugat na hindi pa ganap naghihilom. Pero hindi nawawala ang Diyos. At habang patuloy niya akong tinatanong, "Nasaan ka?" Ang nais kong isagot ay, "Panginoon, sugatan pa po ako, pero nandito ako. Pagod pa po ako, pero lumalapit pa rin ako sa inyo. At nagtitiwala ako na hindi pa tapos ang kwento ko."